Sa episode na to, sinama namin si Papa papunta sa Marikina dahil may tinatawag nga na Grab Inspection annually. Namit namin ng mga sangkatutak na Grab rider dito sa Marikina. Chinecheck yung overall performance ng rider. Kung okay ba yung lahat, kung matino ba yung pag-iisip bago mag-deliver sa kalsada. Pero higit sa lahat, dinodocument natin to para may remembrance tayo. Nakasama natin si Utol, si Mai, saka si Mama. Tinihatid ko sa inyo ang trabaho na madalas na minamaliit ng mga tao. Binidyo ko muna yung lolo ko habang nagpe-prepare kami ng mga gamit at pinapainit namin yung motor bago kami umalis. Isa rin niya sa mga tao na dahilan kung ba't natuto ako magmotor kasi habang umaangkas ako sa kanya dati, lagi ko siyang inoobserbahan. Bukod doon, yung sa tatay ko, lagi akong tinuturuan sa kalsada. Fred. Ito yung motor ko ginagamit pang biyahe. Dadaling ko na lang din tong bag kasi andito yung mga binalot namin. Ayan, pang tanghalian. Ito yung i-inspect mamaya. Dadalhin sa Marikina. MX 150. Sobrang solid din ang motor na to. Isa na talaga sa mga naging habit ko yung mag-video-video. Kasi pagtagal ng panahon, pwedeng makita mo siya. Tapos, babalik-balikan mo. So, kasama namin si Papa. Ano? I-inspection. Natira pa, oh. Natira pa. At ayan, palis na nga tayo. Bumula tayo dito sa Canlubang. Dadaan tayo sa may Nubali. Daanan natin ang Santa Rosa, Binyan, San Pedro, Alabang, Parañaque. Tapos dadaan tayo sa C5. Pagkas muna kami dito sa Shell, sa may Binyan. At ang navigator natin ay ang kapatid ko. Siya ang gagabay sa atin sa biyahe. Respeto kay Mama saka kay Mai dahil sa suportang inibigay nila na walang kapalit kahit mahirap yung biyahe at mahirap maging back ride kasi nakaupo ka lang, pwedeng antukin ka sa daan. Pero andyan yung suporta nila. Tol, saan nga palang daan natin? Bigutan? C5? Sige, susunod lang kami. Up. Basta, marami na. Ingat, ingat. Ingat, Paps. Ano nangyari pa? So yan, pagka bibiyahe tayo sa Maynila, alam naman na natin yun. Nadaan tayo sa service road. Yun yung pinakamahalaga na daanan natin kasi hindi naman tayo makakadaan sa expressway eh. Saka mapapansin naman natin yan kapag may mga daanan na kahinahinala na pwedeng mapunta ka sa expressway. Pwede natin pagtanong o iwasan para hindi tayo mapadpad sa ganun. Saka pwede nating sundan lang yung mga agos ng mga rider na bumibiyahe. C5 Kalayaan Interchange. Dahil hindi nga kami ganong pamilyar dito, marami kasing lulusutan. Kaya kami pag nagkamali ka ng nalusutan, pwedeng maghanap ka uli ng U-turn o ibang daan pabalik. Ang nagpapatagal doon ay yung stoplight. Number 1, yung traffic. Minsan malayo-layo pa bago ka makahanap yung U-turn. Kaya natatagalan talaga. Patay, yun lang. No choice tayo. Balik na lang tayo dito. U-turn na lang. Double check mo nga dyan sa'yo, kuya. Tama ba? Dito rin ba yun? Grab Fire threat, oo. Ito rin na mismo yun? Oo. Oo, yan. Yan. Dito, tara. Ay, ito pala, diretso. Hindi kasi kabisado ni Papa yung papunta dito. Saka 3.5 kilometers. malabo na rin yung mata niya. Tapos medyo nangangapa siya sa pag-operate ng smartphone. Kaya naisip namin na samahan na lang si Papa. Mukhang dito na rin yata tayo eh.
Sa way na yan talaga kami pupunta, pakaliwa na. Pero dahil hindi pwedeng pumasok dyan, maghanap kami ng U-turn. Ang mahirap kasi dito, gaya nan, madali naman pumasok eh. Kaso ang problema, pag nakita ka ng iba, gagayahin ka. Ikaw ba'y magiging sanhi ng violation din nila, hindi ba? Saka ang mali ay mali. Itong hirap pagka pag puro one way oh. Maghahanap ka talaga ng U-turn. Ay naka Hazel. Pagkanan natin dyan sa may dinaanan natin kanina, unting baybay na lang ay nasa Grab Marikina Hub na tayo. Dito na tayo. Andito na tayo. Oo. Utang-uta tayo sa one way, grabe. Mga time na to, mga gaya naming Grab ay busy sa pag-aasikaso ng mga motor nila, rehistro, mga papel at ng mga gamit, mga ginagamit sa pagbiyahe. Kasi kapag hindi ka nakapag-comply, mare-restrict yung account mo. Siyempre, hindi ka makakabiyahe. Gaya na ibang trabaho, ang pag-grab masaya na mahirap na kung minsan nakakainis. Hindi ba? Dito kasi hawak mo yung oras mo, saka nagdi-deliver ka kung saan-saan, nalilibang ka, nagmumotor-motor ka lang, tapos kumikita ka. Harapin mo nga lang talaga minsan yung traffic, tapos pag may aberya sa daan, yung pawis, kapag sobrang init, minsan naabutin ka rin sa daan ng gutom, minsan magkakamali ka, at minsan yung nasa paligid mo rin naman magkakamali. Kaya okay lang yun, nilipas din naman yan. Puro Grab. Ay, doon pala. Baba ka na. Baba ka na. Napa mo na lang yan, sir. Yung baon natin, ano mo na? Boss, bawal dyan. Patay, mulan na. Woo! Right. Shit. Patay. Nakita na namin si Noli, si Lino, si Klim, mga kasamahan namin yan na bumibiyahe sa Nubali. Dumating kami, tapos na sila kasi umaga yung schedule nila eh. So sa mga oras na yan, pauwi na rin sila, pinapahupa na lang yung ulan. First time ko makapasok dito sa Grab Marikina Hub office. Yan tinatransact yung mga pagbili ng gear, ng mga gamit, saka pagpapaayos ng mga Grab account. Ready ka na pa? Kakain muna tayo. Di ko alam kung pwede ang camera dito eh. Lawak ah. Pagka dyan, ibig sabihin wala na yung chocolate. Mamili ka ng meron. Walang pato. Yan na si Papa, nagre-register na. Dito sa section na to, makikita nyo, ayun, puro motor. Yung mga Grab na makikita nyo sa daan, halos lahat yan dadaan dito. I-check yung kung updated ba yung registro, yung mga accessories, yung mga primary kailangan, yung mga busina, ilaw, magana ba, gano'n. Kasi kailangan natin yung lagi sa daan, maayos at nagpa-function para magamit natin as a communication means. Yeah. Ang
Anong pangalan mo kaya? Cedric. Cedric. Shout out kay Cedric. Tinawa namin si Papa eh. Taga Laguna. Taga saan kayo kaya? Pasig. Nakikita ako mamaya, may mga migdala ng bagong bag. Pero, kasi pagka hindi pumasa yung bag mo, kailangan mo bumili ng bago. Lupit. Ayan, kain na po muna kayo. Exactly Yan na si Papa. 1 p.m. Mag-start tayo. Make sure mga pinagkainan po ninyo. Parang di ako nagkakamali. Paano yata dito? I-seminar yung mga rider. Para, alam mo yun, maging aware. Mga nanig. Kaya, hello po. Ay, sorry po. Sorry po. Yes, na po. Sige lang, go. Patay ko na lang. Binawalan ako mag-video na doon sa harap. Pero nakapag-vlog naman ako ng konti. Oo, bawal. Binidyo ako si Papa nung pagpasok niya doon register. Saka ngayon parang seminar yata yun. Tagal ko na nag-grab. Ngayon ako nakapunta dito. Hi ma, hi ma, hi ma. Nang itong araw. 3 araw. Pito. Pagka bumagsak, ulit-ulit. Kailan yan? Kaya mo. Yung sa LTO nga, nape-perfect mo eh. Ano na? Tapos na. I-ano ko yung concept dito sa ano. Anong gagawin? Yung concept dito sa ano. Yung passenger app. Di ba niya ako makaano sa GrabPay? Ay, oo. Tapos na. Oo, tapos na. Bilis nga. Wala nang problema. Wala na. Exam na lang. Exam na lang. Through online. Hindi pa padala doon yung kailangan matagod daw sa Ano ka nagpupunta? Papaayos lang yung ano. Yung may yung Grab passenger apps niya, ililink dun sa Grab rider apps para makapag-top up. Hirap na. Ano, nagmumukhang matanda si Papa? Ni-trip ka pa, yung sa iting mo daw na uniform, nagmumukha ka daw matanda. Kaya nga sabi ko bumili ayaw isusot yun. Sabi niya ayoko niyan kasi Nagmumukhang matanda yung matanda. para sa lotion na kasi yung dito yung leeg, ang laki. Ang laki ng leeg. Kaya sabi niya ayoko niyan. Sabi ko no, ba't niyo kasi in-order to tapos di mo naman susuot. Bagay nga naman sa kanya yung dalawang green at saka yun. Yung black Ano, nagmumukhang matanda si Papa? Ni-trip ka pa, yung sa iting mo daw na uniform, nagmumukha ka daw matanda. para sa lotion na kasi yung dito yung leeg, ang laki. Kulo, ba't niyo kasi in-order to tapos di mo naman susuot. Susuot. Panis! Galakas kayo, bukid ko ito. Aba, baka habulin ka na ng booking kahit tulog ka pa. Nung nag-resign ako sa trabaho, laging tanong sa akin, nung pumasok ako sa pag-grab, ay, grab ka lang? Bakit ka nagdi-delivery rider? Bakit umalis ka sa trabaho mo? Noon, na-open ako. Pero ngayon mas naiintindihan ko na. Na kahit anong gawin natin, mayroon at mayroong masasabi sa atin ng mga tao. Kaya naman, pag-aaksaya lang ng oras yung pagre-react sa mga ganun. Sa loob ng ilang taon ko sa ganitong work, naramdaman ko maging malaya. At mas nagkaroon ako ng panahon sa mga taong mahalaga sa akin. Sa panahon ngayon, ang pamantayan na ng tagumpay, paramihan ng pera, pasikatan ng buhay, pagandahan ng itsura, yung walang kapaguran natin na paghahangad na maging superior sa iba. Kaya naman, kailan ba magiging sapat? Laging mas may better at mas magaling at mas mataas sa atin. Kailan tayo makukontento? Saan ba pwede mag-withdraw nito? Ay, bank net. Master Ano ko kahit saan yata, kahit sa video. Pag wala ka pa. May ano nga lang, charge na 20. May dahilan ka pa pag laman yun. CBC yata pa yun. Oo, depende yan. May 20, nasa 20 pesos. 25 pesos. Pag 3,000 na naman. Oh, yun. Halos tayo na lang pala natira. Oo. Takay siya ba? May tinatanong ako. Let's go guys. Grabe, halos tayo na lang natira oh. Solo ka ulit. Diba sabi nga nila, hindi naman masamang mangarap ng mataas,
Pero siguro mas maganda rin kung matitake natin yung pagkakataon na marami pa tayong oras na pwede nating igugol sa mga taong mahalaga sa atin. At the same time, nagsisikap tayo para makuha yung mga bagay na gusto natin. Kasi minsan na nakakalito Isa sa sobrang busy natin, natitake for granted na pala natin kung yung mga bagay na hihilingin pala natin sa hinaharap. Alam ko hindi naman pamatagalan tong gantong klase ng trabaho Pero isa lang masisiguro ko na sa loob ng ilang taon ko dito, marami akong pagkakataon na patunayan na mas nagkaroon ako ng oras sa mga taong mahalaga sa akin, mga nagmamahal sa akin. Kasi sa uli yun, hindi naman nangahanapin natin. Hindi naman din tayo magtatagal sa mundo na to. Lilipas din ang henerasyon na to at mapapalitan uli ng bago. Balang araw magiging alabok din tayo na tatangay ng hangin. Nakaon na to? Nakaon na to? Oo, hindi. Sa'yo nakatapat. Sa'yo nakatapat. River close. Ba't nawala na yan? Wala na ilaw. Ganda no, river close. Kaya na kaya? Hindi ko alam yun Kuya, namatay na. Kuya, Ha? namatay. Hindi, nailaw pa yan. naman ni mama yan. Nailaw pa yan. Gusto na nailaw pa. Ay, wala ayaw. Ang pinakamalaking blessing ay makauwi sa tahanan. Yes, sir! Isa to sa mga pinakamagiging memorable moments, yung pagtambay namin sa preskong puno. Meeting uli ng booking. Shoutout ka naman pa. Kamusta? Kamusta? Ay, wala yung okay, salita ka. Hello, kamusta? Kamusta mga ka-SP? Dito sa pwesto na to, nilalakad namin magmula sa mall na pinaparkingan namin ng motor. Tapos habang wala pang booking, ganito tambay namin. Mas nagkikrave ako sa nature Minsan mas pipiliin ko pa magstay sa ganito kaysa sa makipagkwentuhan sa mga taong buhay din naman ng iba ang pinupulutan at laman ng kwentuhan. Kaya sa work na to, malaya kami pumili ng environment at pupuntahan namin. Mas malaya kaming pumili. Napakasimple lang ng kailangan sa mga gantong klase ng kasiyahan. Alone? No. Solitude? Much better tawagin na ganan. Usually 3 kami tumatambay dito kasama si Papa. May booking siya ng mga time na yan. At sobrang thankful ako na nakakapture ko yung gantong pagkakataon. Kasi we are all longing for this kind of memories. Meaningful and happy memories. At nakagawa na ako ng maraming ganito. At mas makakagawa pa ng mas marami in the future. Kasi Grab lang kami. Delivery rider lang kami. Dito isa sa mga nakakatuwa namin ginagawa. Kapag tapos na maghatid yung isa, kapag pinasukan ng booking yung isa, hiramin niya yung motor pabalik doon sa parking para makapunta na siya doon sa merchant para makuha niya yung order. Para hindi na siya maglalakad pabalik. Dito na natatapos ang episode na to. Maraming salamat sa panonood. At magkita-kita tayo sa susunod na episode. Mag-iingat kayo mga kapwa delivery rider, mga rider sa daan. Ingat kayo palagi. Ano naman yung discount? Tapos yan, si Papa naman tatambay dito. Parking ka ng Starbucks. Ibig sabihin, pag doon sa parking ka ng Starbucks, negative na yun. Hindi na tayo makapagpalitan. No? Tapos ito, ipapark na doon. Pag ano, papark lang.
para makabalik doon, makuha yung order. Tapos balik sa sariling motor.